So pamilyar na po tayong lahat na ang taong 2024 ay dineklara ng ating Santo Papa Francisco bilang taon ng pananalangin o Year of Prayer. Hangarin ng ating Santo Papa na sa buong taong ito, mapagnilayan natin ang papel ng pananalangin sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Jesus. At binigyang diin nga ng Santo Papa ang pagpapalalim ng ating pag-unawa sa panalangin itinuro mismo sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ang panalangin Ama namin. Alam ko marami tayong mga panalangin minana sa mga nagpalaki sa atin. Mga panalangin natutunan natin nung nag-aaral tayo. At mga panalangin natatagpuan natin sa ating pagbabasa o sa pagbabrowse sa internet. Mga paborito nating panalangin lagi nating dinadasal. Lahat yan, tiyak ako, nakakatulong sa inyo at sa lahat ng inyong mga panganalangin, pangangailangan, at hangarin na maging malapit sa Diyos. Pero, ang sabi ng ating Santo Papa, hindi natin dapat makakalimutang dasalin araw-araw nga ang panalangin tinuro ni Jesus, ang anak ng Diyos. Bakit kanyo? Sa palagay ko, kailangan nating dasalin ito kasi sa lahat ng mga dasal na maaari nating dasalin, ang dasal na ito, ang masasabi kong nakakahuli sa kiliti ng Diyos. Narinig niyo ba yung expression na yan? Nahuli ko ang kiliti mo. Ano ba yung kiliti ng Diyos? Ang tinatawag nating kiliti ng isang tao yung bagay na kapag sinabi mo o ginawa mo sa anumang tao, anumang hilingin mo sa Kanya, hindi Kanya mapahihindian. Matutuwa pa siya sa iyo na ipagkaloob ang hinihingi mo sa Kanya. Yan ang tinatawag nating kiliti ng tao. At sa palagay ko, ang Diyos tulad ng tao, meron ding kiliti. May mga bagay tayo na kapag ating sinabi, at lalong-lalo na kapag ating pinagsikapang gawin ng tapat, walang halong pagabalat kayo, galing talaga sa puso na masasabi nating may kapakumbabaan, hindi tayo mahihindian ng Diyos sa ating hinihingi. At labis pa niyang ikakatuwa ang pagbibigay niya sa atin ng ating hinihingi. Sabi ni Jesus, unang-una sa lahat, kung mananalangin daw tayo sa Diyos Ama, tawagin natin siyang Ama, Ama namin. Ama siya sapagkat siya yung may kaloob ng buhay sa atin at patuloy na nagbibigay buhay sa atin. Tayo ay Kanya at siya ay atin. Tulad ng isang tao, kapag tinawag siya ng kanyang anak na muspos na Papa, Daddy, isang muspos na nagsisimula pa lamang matutong magsalita. Diba? Anong saya ng puso ng isang tatay na marinig ang tawag sa kanya na ganon ng kanyang anak. Ganon din ang Diyos kapag tinawag natin siyang Ama. Anong saya ng Diyos na makilala nating tayo ay Kanya at siya ay ating Ama. At kapag sinabing sumasalangit ka, ang ibig sabihin nito, tinatanggap natin na siya ang higit na nakakaalam sa kung ano ang talagang makakabuti sa atin. At lubos tayong magtitiwala sa kanyang karunungan. Yan, labis din niyang kinakasiya ng ating Diyos. Pag sinabi natin sa kanyang, sambahin ang ngalan mo, sa pagkasabi natin po niyan, pinapahayag natin sa Diyos na siya ang pinakamahalaga sa isip at puso natin. Siya ang higit pa sa anumang bagay
na maaring magdulot ng saya sa ating puso. Handa nating ipagpaliban, iwanan, tanggihan, isantabi, o bitawan ang anumang bagay na magiging sanhi ng pagkawala ng kanyang pagmamahal sa atin. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Abay, talagang ikakatuwa ng Diyos yan. Ang tuparin natin yung mga utos na kanyang binigay. Hindi lamang dahil sa pagsunod dito, maghahatid ito sa atin ng maayos at magandang buhay. Dahil din ito po ang daan para maging ganap ang ating pagiging mga anak niya. Anong saya ng isang magulang, di ba? Na sumusunod yung kanyang mga anak sa kanyang mga utos, na para din naman sa kanilang ikabubuti. Kung matutuwa ang mga magulang na ang mga anak nila'y masunurin, at sa pagiging masunurin, lumalaki silang mga mabubuting tao, gaano pa kaya ang saya ng Diyos na ang hangad ay maging salamin tayo sa mundo ng kanyang kabutihan. At pag sinabi natin, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Bigyan. Kahit tayo ang naghahanap buhay at kaya nating pakainin ang ating sarili at ang ating mga pamilya, diba? Sa Diyos pa rin naman galing ang lahat ng biyayang ating nakakamit sa pag-isikap. At pag sinabi natin kami, hindi ko lamang pinagdadasal yung sarili ko, kundi ang kapwa ko na wala ring makain. Yan ang gustong-gusto ng Diyos. Yung alalahan din natin ang ating kapwa dahil inaalala din sila ng Diyos. Araw-araw, ito'y pagpapahayag na bahala ang Diyos sa atin. Hindi lamang ngayon, kundi pati bukas at sa mga susunod na araw. Kaya, napapasaya natin ng Diyos kapag handa nating tanggapin, pagkasyahin, palaguin, ang anumang ipagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. At kapag sinabi natin, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sinong magulang ang hindi matutuwa na yung mga anak niya, kahit hindi nagkakaunawaan, hindi nagkakaintindihan, paminsan-minsan nag-aaway-away, marunong magpatawad at nagpapasensya sa isa't isa. At anong sakit ng kalooban ng isang magulang kung yung mga anak niya hindi magkasundo? Gaano pang kasakit din yan pagdating sa Diyos. Huwag mo kaming pahintulot sa tuksot, iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi natin kayang harapin mag-isa ang tukso. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. At bakit naman niya tayo papabayaang mag-isang humarap sa tukso at kasamaan? Kaya anong saya ng Diyos kapag sinisikap nating umiwas sa mga bagay na maglalayo o maghihiwalay sa atin sa Kanya, sapagkat yan naman talaga ang Kanyang kalooban. Kaya dito, sa panalangin ito, kitang-kita natin sa madaling salita kung ano yung kiliti ng Diyos. Ang kiliti ng Diyos ay yung panalangin na lagi natin sanang malaman ng Kanyang kalooban, mangyari ito, at kung kailangan nating makipagtulungan sa Kanya, at gagawin natin ang lahat para matupad ito sa tulong ng Kanyang biyaya, sa tulong ng Kanyang grasya, abayan talaga makapagpapasaya sa Diyos. Ano pang dalangin sa Diyos ang makapagpapasaya sa Kanya, kundi ang hiligin natin sa Kanya, na Panginoon, sana kung ano yung gusto mo, yun ang mangyari. At kung paano kami makakatulong para matupad ang kalooban mo, bigay mo sa amin yung lakas, yung karunungan para magawa namin ito. Yan po mga kapatid, ang kiliti ng Diyos. At napakahalaga na ang simula ng panalangin tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus ay Ama namin, hindi Ama ko. Hindi tayo maaaring manalangin lamang para sa mga sarili natin na hindi natin iniisip ang iba. At kahit nga mag-isa tayong nananalangin tayo kaisa ng simbahan.
kaisa ng kalipunan ng mga tagasunod ni Jesus. Ayon po sa tema ng Jubilee 2025, ang buhay daw ng simbahan ay maituturing na isang pilgrimage. Sa buhay na ito, sabi ng ating Santo Papa, ayon sa diwa ng Jubilee, tayong lahat bilang mga tagasunod ni Jesus, at kasama natin pati ang lahat ng sangkatauhan, tayo ay nagpipilgrimage sa mundong ito. At ano po ba yung pilgrimage? Ang pilgrimage po ay hindi sightseeing. Hindi po ito tour. Hindi ito unahan ng lakad. Hindi ito pasyal. Ang pilgrimage ay tuloy-tuloy at sama-samang pananalangin. Tuloy-tuloy na sama-samang pananalangin. At habang umuusad tayo, papalapit sa ating tahanan, sa piling ng ating Ama sa Langit, pinapalakas ng panalangin ang ating pakiramdam sa presensya ng Diyos sa bawat isa at sa mga pangangailangan ng bawat isa. Pinapatalas ng panalangin ang ating pakiramdam sa mga pinagdaraanan ng mga nahihirapan sa buhay. Pinapatibay ng panalangin ang ating pagsasama nang sa gayon hindi natin makaligtaan ang mga nahihiwalay o nahuhuli sa paglalakbay. Yan po ibig sabihin ng pilgrimage. We are pilgrims, not sightseers, not tourists, but pilgrims. Sama-sama, tuloy-tuloy sa pananalangin, pinapalakas ang ating pakiramdam na tayo ay nagkakasya at nagtutulungan ang ating. Kaya mga kapatid sa mga ito, ang hindi natin biyaya, upang gawa natin ang ginawa sa sama-sama pananalangin. Kahit minsan, hindi agad sinasagot ng Diyos ang mga ito. Tandaan natin, pinahali ng Jesus sa atin ang panalangin talagang nakakahuli sa pinunti ng Diyos. Kaya, maraming ginagawa ang aming pag-asa sa Diyos na matulog sa atin is ating